Sa isang madilim na lugar, isang lalaki ang sinusubukan maglakad sa isang lubid, habang siya ay nakakatanggap ng hindi magagandang komento sa ibang tao, dahil sa kanyang pagiging isang barumbado. Hanggang sa tumindi ang mga kritisismo niyang natatanggap, siya ay tuluyang nahulog sa lubid, at biglang nagising mula sa masamang panaginip na iyon. Pumunta siya sa isang mataong kalye, kung saan doon ay may isang babae na hinaharas ng ilang miyembro ng isang gang. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito na nagudyok naman sa siga na umatake, subalit dahil idol niya si The Boy Abunda, ay agad nang natulog ang lahat ng kalaban. Sinabi niya rito na tandaan ang kanyang pangalan upang ang mga weak ay umiwas sa kanya at ang mga malalakas ay humarap sa kanya ng direkta. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Haruka Sakura, na nagmula sa Frieren High School. Sa pag-alis ng bida, hinabol siya ng chicks upang magpasalamat, na kung saan labis niya itong ikinahiya, lalo na nang sabihin pa nitong ipaghahanda siya nito ng makakain. Pumunta sila sa restaurant na pinagtatrabahuan ng babae at doon ay ipinaghanda siya nito ng isang omi rice, habang nagpakilala sa kanya ito bilang Katoha Tachibana. Nang tikman nito ni Sakura ay napauishi siya sa sarap, habang natuklasan naman ni Kotoha na dayo lamang ang bida sa bayan. Dahil sa nangyaring insidente kanina, ibinunyag ni Kotoha na ang bayan ay dati talagang hindi ligtas dahil sa mga turf wars mula sa iba't ibang gang. Subalit ang talagang pumukaw sa pansin ni Kotoha ay ang kakaibang itsura ng bida, na kung saan agad naman itong hinamon ni Sakura ng suntukan. Nang malipat ang kanilang usapan tungkol sa insidente kanina, sinabi ni Sakura na pumunta siya ng Frieren upang kalabanin ang malalakas, at ibinahagi ang kanyang pangarap na maging pinakamahusay na fighter sa bayan. Habang sila'y nag-uusap, lumabas ng restaurant ang isang matandang lalaki at ibinigay ni Sakura ang isang bag na nakalimutan nitong kunin. Dahil sa kanyang magandang kalooban, iniabot ni Kotoha ang ilang pirasong candy bilang pasasalamat mula sa matanda, na ikinahiya na naman ni Sakura. Gayunpaman, sinabi ni Kotoha na hindi mararating ni Sakura ang tuktok ng Frieren sa kanyang kasalukuyang kalagayan, dahil siya ay nag-iisa. Tinutulan ito ni Sakura at sinabing sapat ang kanyang lakas upang manalo ng mag-isa, ngunit sinabi ni Kotoha na dapat niyang makilala ang iba pang mga bata sa Frieren upang maintindihan ang kanyang ibig sabihin. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang parehong gang na tinaboy kanina ni Sakura at may dala na itong mga backup, na kung saan ay nagsagawa ang mga ito ng paninira sa ilang tindahan. Agad itong sinalubong ni Sakura at agad din naman siyang nakilala ng leader, habang sinimulan siyang kutsain dahil sa kanyang itsura at tinawag siyang nakakadiri. Wala nang intro at agad niyang sinapak ang madaldal na leader, kung saan sinimulan niyang kalabanin mag-isa ang lahat ng miyembro ng gang nang hindi man lang siya tinatamaan, habang sinasabi na kung siya ang pinakamalakas ay bakit kailangan pa niya ng kasama. Dahil sa ingay, lumabas si Kotoha para lamang siya ay ma-hostage ng isang tambay, ngunit mabilis din naman siyang nailigtas ni Sakura. Muling sumugod ang mga kalaban habang prinoprotektahan ni Sakura si Kotoha, subalit ang isa sa mga natumbang lalaki ay nagawa siyang mahiwa sa paa, na nagresulta upang hindi niya makita ang susunod na aatake. Subalit bago pa man siya nito tamaan, biglang dumating ang isang lalaki na nakauniporme ng Frieren, kung saan sinangga nito ang atake at binalagbag ang kalaban. Dumating din ang tatlo pang estudyante mula sa Frieren na sina Kaiji, Matsumoto, at Yanagida, habang binali naman ni Haragi ang bakal na baseball bat. Kaya habang nagtataka si Sakura kung bakit siya tinutulungan ng taga-Frieren, sinimulan ng kalabanin ng apat ang mga natitira pang mga gang member, pati na rin ang pagprotekta sa bida na nagrereklamo pa. Nagsimula na rin mag-cheer ang mga tao para sa mga estudyante ng Frieren High, na kung saan ipinaliwanag ni Kotoha sa nagtatakang Sakura, na ginawang ligtas na mga ito ang bayan 2 taon na ang nakalipas. Ibinahagi din ni Kotoha na tinawag ng mga lokal ang mga ito bilang Boferen, na kilala din bilang Windbreaker, ang mga tagapangalaga ng lugar. Lumabas ang mamamayan upang magpasalamat sa Boferen Forces, na nagdulot kay Sakura ng tila pagkainis dahil sa ginawang pagtanggap sa kanila noong una pa lang, na sobrang naiiba sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, may lumapit din sa kanya upang siya ay pasalamatan, pati na rin ang pag-aalok na gamutin ng kanyang sugat, na nagdulot ng pagkabahala kay Sakura. Lumapit si Kotoha upang gamutin ang kanyang sugat, habang ipinapaliwanag na bagamat sinabi niya na si Sakura ay nag-iisa, alam niya na hindi nito pinili ang ganoong sitwasyon.
Hinikayat ni Kotoha si Sakura na bigyan ng pagkakataon ng iba at buksan ang kanyang sarili sa kanila, na kung saan tiyak na makakamit niya ang kanyang mga hangarin. Biglang tumakbo si Sakura at tumalon ng mataas, kung saan sinipa niya sa mukha ang gang leader na palihim sanang gagawa ng isang pag-atake. Kaya sa pagbukas ng kanyang sarili sa lahat, ito ang kwento ng batang lalaki na nagsimula sa wala, na ngayon handa na maging hero ng mga taong tumanggap sa kanya. Makalipas ang ilang araw sa pagiging isang hero ng bayan, ginawa na rin ni Sakura pati ang pagpasan sa isang lola na masakit daw ang balakang, subalit ikinagulat niya ng ito ay maayos naman pala. Gayunpaman, nagpasalamat pa din ang lola sa kanyang pagiging isang lifesaver, na ikinahiya na naman ng bida. Bago ang kanyang unang araw sa eskwela, ipinaghanda ni Kotoha si Sakura ng isang masarap na sandwich at sinabi na maraming nakakatuwang lalaki sa paaralan, tulad na lamang ng pumasok sa restaurant, ngunit biglang nadapa. Agad namang tumayo ang lalaki at nakita ang kakaibang kulay ng buhok ni Sakura, na naniniwalang ang puting buhok ng bida ay bunga ng malalang stress. Kaya habang natatawa si Kotoha ay ipinakilala niya ang lalaki bilang si Akihiko Nirei, na isang fanboy ng mga estudyante ng Frieren na naging mga hero ng bayan. Nang tanungin ni Nirei kung bakit mayroong walang koneksyon sa Frieren ang naroon, sinagot siya ni Sakura na balak niyang makuha ang pinakamataas na pwesto, at maging pinakamahusay sa mga hero ng Frieren. Subalit sinabi ni Nirei na huwag siyang masyadong mangarap dahil baka makalbo siya ng tuluyan, bago ito nagpas siyang umalis at maghanda sa unang araw ng eskwela, ngunit nauntog pa. Nang makaalis ang payaso, nagtataka si Sakura kung paano yun nakapasok ng Frieren, at malamang ay duwag pagdating sa tunay na laban. Dahil dun, hinikayat ni Kotoha si Sakura na palawakin ang kanyang pananaw, dahil hindi niya makikita ang tunay na anyo ng isang bagay sa kanyang unang pananaw at opinyon. Nang magpas siyang umalis si Sakura, inalok siya ng libreng tinapay ng may-ari ng panaderya dahil sa ginawa niyang kabayanihan kamakailan. Dahil alam nilang tatanggihan ito ni Sakura ay ibinigay na sa kanya ang nakabalot na tinapay, habang inalok din siya ng libreng tinda ng ilang tindahan, na para tuloy siyang nag-shopping. Subalit habang napapaisip si Sakura kung bakit masyadong mabait sa kanya ang mga tao, bigla siyang nagulat nang may manghingi sa kanya ng tulong. Makikitang sinubukan pigilan ni Nirei ang isang grupo ng kalalakihan dahil sa ginawa ng mga itong pambabastos sa babae kanina. Dahil wala na ding laban si Nirei, nagpa siya nang umalis ang mga lalaki ngunit pinigilan niya ang leader, habang sinasabing malalagot sila sa Frieren. Tinawanan lamang siya ng mga ito at sinimulan siyang pagsusuntukin, subalit bago pa man siya tuluyang tapusin, ay biglang dumating si Sakura at pinatalsik ang leader gamit ang malakas na sipa. Nang sumugod ang mga Kanto Boys ay mabilis lamang ang mga itong pinabagsak ni Sakura, na ikinagulat naman ni Nirei at sinabing malamang ay nadismaya ang bida sa kanya. Tinawag siyang isang poser ni Sakura, na nag-udyok naman kay Nirei na ikwento noong siya ay binubuli sa elementarya, hanggang sa isang taga-Frieren ang dumating upang tulungan siya. Sinabi niya na nais niyang maging malakas tulad ng mga hero mula sa Frieren, subalit ang totoo ay siya lamang ay isang nakakaawa. Doon na bumukas ang puso ni Sakura at naalala ang kanyang komento kanina tungkol kay Nirei, kung saan nagkamali siya at sinabing hindi isang duwag o mahinang fighter si Nirei. Bigla naman dumating ang babae na humingi ng saklolo sa kanila kanina at nagpasalamat sa kanilang dalawa, na ikinahiya na naman ni Sakura. At dahil sa ginawang pagligtas ni Sakura kay Nirei, pumandar na naman ang pagiging fanboy nito at kinuha ang lahat ng datos ng bida. Kinutongan tuloy siya ni Sakura, ngunit inaya niya ito na sabay na silang pumunta sa paaralan upang dumalo sa entrance ceremony. Pagdating nila sa Frieren High na puno ng graffiti ang buong gusali at ang pinaniniwalaang headquarters ng Frieren, nakita nila ang mga roster ng klase at natuklasan na magkaklase pala sila. Subalit ang pananabik ni Nirei ay agad na napalitan ng takot, nang malaman na ang isang estudyante ay nasa kanilang klase. Kaya nagmakaawa siya kay Sakura na maging magalang sa lahat at ngumiti lamang hanggat maaari, ngunit nagulat siya nang makitang nagsisimula na itong magpainit at handa ng makipagsuntukan. Nang pumasok sila sa classroom ay sinalubong sila ng masasamang tingin ng mga estudyante, habang lumapit sa kanila ang isang estudyante na may pangalang Suo Hayato, na nagpahayag na may naninirahan na sinaunang espiritu ng Chino sa kanyang mata. Pagkatapos ay lumapit si Suo kay Sakura na handa ng makipagsuntukan, subalit pinuri lamang siya nito sa ginawa niyang pagtatanggol sa bayan, na ikinatuwa naman ng ilang mga estudyante.
Kaya nang ikinagulat nila na mali pala ang kanilang unang impression sa mga ito, tinanong si Sakura kung bakit siya napunta ng Frieren, na kung saan sinabi niya na nais niyang maging pinakamahusay sa lahat. Bigla na lamang tumahimik ang buong klase, at isang lamesa ang lumipad sa kanyang harapan, na nagmula sa isang estudyante na nagngangalang Kyotaro Sugishita, ang pinakamapanganib sa buong paaralan, sabi ni Nirei. Biglang sumugod si Sugishita kay Sakura, ngunit ang tinamaan nito ay ang lamesa, habang sinabi ng bida na ito ang kanyang pinakahihintay. Kaya nang sumugod muli si Longhair, sinabi ni Suo kay Sakura na huwag babanggitin ang hangarin na kunin ang tuktok sa harap ni Sugishita, dahil ito ay fanatic ng nakakataas at sobrang passionate pagdating sa usaping pinakamahusay sa lahat. Nang makakatama na sana si Sugishita, nagawa pa din itong ilagan ni Sakura at binigyan ng isang sipa ang Longhair sa ilong, habang ipinahayag na hindi siya mapapatumba ng isang panatiko. Nang handa nang magsalpukan muli ang dalawang manok, napatigil sila sa isang boses mula sa speaker, na binabati ng maligayang pagdating ang lahat ng mga estudyante. Sinubukan ni Sakura na ipagpatuloy ang laban, ngunit napansin niyang lahat ay nakatayo ng tuwid at nakikinig, dahil ang nasa likod ng boses mula sa speaker ay ang pinakamalakas na estudyante sa Frieren High, na si Umamiya Hajime. Sinabi ni Umamiya sa lahat na i-enjoy ang kanilang kabataan at pumunta sa beach ngayong tag-init, habang sinabi rin niya na walang mag-aaway sa unang araw, na kung saan tinamaan ang dalawang unggoy. At bago matapos ang talumpati ni Umamiya, sinabi niya din sa lahat na protektahan ang bayan at ipinaalala sa kanila na ang Boferen ay mga tagapagbantay ng Frieren. Lahat ay sumang-ayon sa kanilang nakakataas, habang si Sakura naman ay nagtataka kung anong uri ng tao si Umamiya. Sinubukan naman pagbatiin ni Suo sina Sakura at Sugishita, na kung saan tinanggihan ito ng dalawang unggoy. Subalit matapos ang maikling pag-uusap, nakumbinsi sila ni Suo na makipagayos sa isa't isa, habang natuwa naman sa kanya ang kanyang mga kaklase, dahil sa galing niya sa pakikipaglaban. Bigla naman may dumating na isang lalaki sa classroom at dinala sila nito sa labas ng gusali, kung saan naroon si Toma Hiragi na magiging responsable sa kanilang klase. Nakilala ito ni Sakura noong tinulungan niya si Kotoha, ngunit mabilis na lumapit sa kanya si Hiragi at sinabing huwag niyang babanggitin ang pangalan ni Kotoha doon. Dahil doon ay sumakit tuloy ang tiyan ni Hiragi at uminom ng gamot upang hindi daw siya magsuka ng dugo. Ipinaliwanag ni Nirei kay Sakura na si Hiragi ay isa sa 4 na hari ng Frieren, kung saan mga estudyanteng naglilingkod sa ilalim ni Umamiya, at mga kapitan para sa isang klase sa bawat 3 baitang. Dagdag pa ni Nirei na may mga pangalan ng bawat grupo ng 4 na hari, na kung saan sila ay nasa grupo ng Taman, sa pamumuno ni Hiragi. Nang hatiin nila sa 5 ang buong grupo, pumunta sila ng bayan upang magpatrol na parang mga tanod. Habang ang inaasahan ni Sakura ay maghahanap sila ng kasuntukan, sinabi ni Hiragi na hindi dapat sila ang unang gumawa ng gulo, kundi itaboy lamang ang ibang grupo at protektahan ang mga mamamayan. Ngunit lalo pang nadismaya at nayamot si Sakura, nang magsimula na silang tumulong sa ibang tao, tulad ng pagtanggal sa ilang graffiti sa pader ng tindahan. Nang matapos ang kanilang side hustle, dinala ni Higari ang grupo sa hangganan ng teritoryo sa pagitan ng Boferen at isa pang grupo, ang Shishitoren. Subalit biglang may nakita silang tumatakbo na isang estudyante, at hinahabol ito ng 3 miyembro ng Shishitoren papasok ng kanilang teritoryo. Habang hindi makapasok si Higari dahil maaari itong pagsimulan ng gulo, biglang sinipa ni Sakura at Sugishita ang isa sa mga Shishitoren, na ikinagulat ng 3. Kaya habang napasigaw si Nirei sa ginawa ng dalawa, bigla naman may dumating na isang nakasalamin na lalaki na nagngangalang Jo Togame, ang second in command ng Shishitoren. Nang makita nito ang walang malay na kasama, agad na lumapit si Higari at ipinaliwanag ang sitwasyon. Bumati naman ito kay Higari, ngunit nang magising at magsimulang sumigaw ang kaninang walang malay na miyembro, biglang hinampas ito ni Togame ng bote sa ulo at sinimulan bugbugin, dahil isa daw itong mahinang nilalang. Nang tanggalan ito ni Togame ng jacket at tinakwil bilang Shishitoren, sinabihan ito ni Sakura na walang kwenta, at binatikos ang kanilang moto bilang isang malaking biro. Namangha si Togame sa katapangan ni Sakura, ngunit sinabi niya na bubugbugin niya ito sa tamang lugar at hindi makakalimutan ang pagmumukha ng bida, habang nagpasya na rin silang umalis. Nang magalit si Nirei kay Sakura dahil gumawa ito ng gusot, humingi naman ng paumanhin si Higari sa kanila dahil hindi siya ang unang kumilos kanina.
Subalit dahil nangyari na ang nangyari, dinala na lamang nila ang estudyante sa rooftop ng paaralan upang mag-report kay Umamiya. Kaya habang ito ang pinakahihintay ni Sakura na makita ang pinakamalakas na estudyante sa paaralan, bigla silang nadismaya, dahil mahilig lamang pala itong magtanim ng mga gulay. Kaya imbis na pag-usapan ang nangyari sa Shishitoren, ay mas namamroblema pa si Umamiya tungkol sa kanyang hardin at mga tanim na gulay. Gayunpaman, kahit palaging naiinis si Higari kay Umamiya dahil sa pagiging makulit nito, siya pa rin ay malinaw na iginagalang at nirerespeto ng lahat, na lalong ipinagtaka ni Sakura. Nang ipaliwanag na ng estudyante kung ano talaga ang nangyari, sinabi niya na may hinabol siyang isang magnanakaw sa tindahan, ngunit sa kalaunan ay napadpad siya sa teritoryo ng Shishitoren, na aksidenteng nagpasimula ng sagupaan bilang resulta ng pagliligtas sa kanya ng mga bida. Tinawag ni Umamiya ang estudyante sa pangalan nitong Sasaki, na kung saan pinasalamatan niya ito sa pagprotekta sa mga mamamayan, at sinabing ipaubaya na nito ang natitira sa kanyang mga nakakatandang kapatid. Subalit nang itanong ni Umamiya kung si Sakura ba ang nagpasimula ng away, agad na nagpaliwanag si Sakura, na malinaw na ipinakita niya na siya nga ang nagpasimula ng away. Ngunit imbis na magalit, pinuri siya ni Umamiya sa kanyang mga nagawa mula nang dumating siya sa bayan, at tinawag siyang mapagkakatiwalaang nakakabatang kapatid. Doon na naintindihan ni Sakura na ang pakiramdam ng seguridad na ibinibigay ni Umamiya, ay ang bagay kung bakit maraming naniniwala sa kanya. Subalit habang nakatanggap si Higari ng isang tawag mula kay Kaji tungkol sa Shishitoren, may biglang umalingaw-ngaw na boses mula sa isang megaphone. Ito pala ay nagmula sa pinuno ng Shishitoren na nagngangalang Choji Tomiyama, na binugbog ang ilang miyembro ng Boferen at hinahamon si Umamiya sa isang laban. Biglang na-excite rito si Sakura dahil maaari niyang makaharap si Togame, ngunit bigla siyang nakaramdam ng malakas na aura mula kay Umamiya, na handa nang harapin ang kalaban. Habang lahat sila ay tumungo sa ibaba ng gusali, biglang nakaramdam si Sakura ng takot, at napaisip kung ito ba ang parehong Umamiya na nakasama nila kanina. Agad na naghamon si Tomiyama ng isang laban, ngunit sinabi ni Umamiya na bagamat sila ang naunang gumawa ng gulo ay masasabi niyang quits na sila, dahil sa ginawang pambubugbog ni Tomiyama sa kanyang mga kasama. Sumang-ayon naman rito si Tomiyama bago ito maghagis ng malakas na sipa, na nagawa namang masangga ni Umamiya. Nang tanungin ni Umamiya kung bakit pinipilit nitong makipaglaban, sinabi ni Tomiyama na naiingit siya sa kanya. Habang siya ay nalulungkot sa pagiging isang pinuno ng Shishitoren, si Umamiya naman ay patuloy na nag-e-enjoy sa buhay na tila hindi patas. Kaya nais niyang kunin ng Frieren, si Umamiya, at ang lahat para sa kanyang sarili upang siya din ay maging masaya. Sa hindi naman inaasahan, biglang lumitaw si Togame at ilan pang miyembro ng Shishitoren, na kung saan doon na rin tumayo sina Sakura at ang iba pa sa tabi ng kanilang bossing. Habang pati ang buong Boferen ay nag-aabang sa anumang mangyayari, sinabi ni Umamiya na huwag silang gagalaw, kung saan tinanggap na niya ang hamon ni Tomiyama. Ngunit dahil marami palang involved at nagka-trash talkan pa, naisip ni Tomiyama na gawin na lamang itong isang tournament, sa pagitan ng lahat ng sangkot sa nangyari. Ito ngayon ay laban sa pagitan nila Tomiyama at Umamiya, Aruma at Sugishita, Kanuma laban kay Suho, at Togame laban kay Sakura. Subalit may isa pang miyembro ng Shishitoren na nagngangalang Kota Sako, ang hiniling na kalabanin si Hiragi, na tila kilala nila ang isa't isa. At dahil kumpleto na ang lineup ng dalawang grupo, ang kanilang laban ay gaganapin kinabukasan. Dahil sa mangyayaring laban kinabukasan, kinakabahan si Nirei na baka matalo ang kanilang mga manok, ngunit sinabi sa kanya ni Kotoha na huwag mag-alala dahil hindi mga sakitin ang mga ito. Bigla namang dumating si Umamiya at agad na lumapit kay Kotoha upang ipakita ang kanyang bagong tanim. Nang inakala ni Sakura na magjowa sila, agad naman itong tinutulan ni Kotoha, habang sinabi ni Umamiya na parang magkapatid na daw sila. Ibinunyag ni Kotoha na lumaki sila ni Umamiya sa parehong tahanan para sa mga batang ulila, habang ipinaliwanag rin ni Hiragi kay Sakura ng palihim, na hindi dapat malaman ni Umamiya na nasa panganib si Kotoha, kundi ay papatayin nito ang lahat sa kanila. Nang malipat ang kanilang usapan sa kanilang makakalaban, ipinaliwanag ni Hiragi kina Sakura, na ang Shishitoren ay hindi tulad ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Noon ay ang pakikipaglaban sa kanila ay isang masarap at kakaibang pakiramdam,
Subalit simula noong hawakan ni Tomiyama at Togame ang grupo, ay nagsimula na silang manakit at sapilitang maghamon ng away. Habang sinabi naman ni Umamiya na malalaman nila ang dahilan kinabukasan, dahil ang isang laban ay isang pag-uusap upang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalaban. Nang magpasya ng tapusin ng buong grupo ang araw at maghanda para sa kinabukasan na laban, muling nagpasalamat sa kanila si Sasaki, at nagpaabot ng tagumpay para sa kanilang laban. Sumapit ang araw at maagang nagtipon ang buong grupo, habang agad silang pumasok sa teritoryo ng Shishitoren, upang harapin ng buong lakas ang kanilang mga magiging kalaban. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa panonood.